Diyos, mga kapatid. Sa pagkakataong ito ay mayroon po tayong paksang pag-aaralan na ibinalangkas ni kapatid na Eli. Ang ating paksa ay may ganitong pamagat: ang tungkulin ng magulang sa kanilang anak at ng anak sa magulang, ayon sa aral ng Ebanghelyong Ikaliligtas. Ito po ang ating pag-aaralan sa awa at tulong ng Diyos. Sa ating pong paksa, mauunawaan po natin ang nakaatang na responsibilidad na ibinigay ng Diyos sa atin. Bilang magulang, ano po ang tungkulin ninyo? Bilang anak, meron po kaming tungkulin na dapat na magawa sa inyo. Gayon din po kayo bilang magulang, lalong mahalagang bagay na dapat na maunawaan ngayon ang bagay na ito. Dahil sa kasalukuyang kasamaan na sasaksihan ng ating mga mata. Anak, pinatay ng nanay sa palo dahil sa kahirapan sa buhay. Tatay, nilaso ng anak dahil sa mana. Nanay, inatake sa puso dahil sa konstitusyon sa anak. Para maiwasan po natin ang mga bagay na ito at upang huwag na po tayong makadagdag sa malaking problema ng ating lipunan, ay alamin po natin ang tungkulin po natin sa bawat isa. Bilang magulang, ano po ang tungkulin ninyo sa inyong mga anak? Bilang anak naman po, ano ang tungkulin natin sa ating mga magulang? Alamin po natin, mga kapatid, ayon sa Biblia. Pasimulan po natin ang ating paksa sa ganitong tanong: ano ang pangunahing tungkulin ng magulang sa kanilang anak sa Diyos na may bigay sa mga ito? Basahin po natin sa unang Timoteo 5:8. Ganito po ang sinasabi ng Biblia: datapwat kung ang sinuman ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Alam po natin, mga kababayan, mga magulang, na wala namang tao na pagkatapos makapanganak ay may kapasidad na agad na alagaan ang kanyang sarili. Naturally, kailangan ng bata na magkakandili sa kanya. Hindi naman tao'y kagaya ng pawikan na pagkatapos makapangitlog ay iiwan na lang sa pangpang at hahayaan na lang na mapisa. Ang mga material na bagay gaya ng pagkain, damit, inumin ay kailangan po ng isang bata. At isa po yan sa mga kinakailangan kapag kakandili sa anak. Yan po ay mahalagang bagay na dapat na magawa ng isang magulang, ay ang kandilihin ng anak. Bukod doon, ano pa po? Basahin po natin sa 2 Korinto 12:14. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumariyan sa inyo at ako'y hindi magiging pasan ninyo, sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo kundi kayo, sapagkat hindi nararapat itagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. Ang isa pa po palang dapat na magawa ng isang magulang ay ang ipagtipon ng anak. Kaya matututunan mo bilang magulang na magtigil, kasi habang dumadami ang anak mo, darami rin ang ipagtitipon mo. Kaya madalas diyan nagkakaroon ng away at sensya ng magkakapatid. Halimbawa, pagka ibinili mo ang isa ng sapatos at ang isa ay hindi, magtatampo iyon. Kaya ng lahat ng iyon, dapat mong bigyan
marami kaming anak. Ang nasa Biblia, sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. Ang pangunahing obligasyon ng magulang ay ang ipagtipon ng anak. Kaya matututunan mo bilang magulang na magpigil. Kasi habang pangunahing obligasyon ng magulang ay ang ipagtipon ng anak. Alam ninyo may mga magulang sa sobrang pagmamahal sa anak, sobra-sobra na ang naihanda para sa anak. Kahit mamatay siya, nakapag-aral at mabuhay lang ang kanilang anak, ay handa siya doon. Bakit? Kasi maraming inipon sa bangko. May education plan. Akala kasi nila ayun ang pagtitipon para sa anak na dapat na magawa. Namatay ng maaga. Bakit? Kasi nilason ng anak para makuha agad yung parte nila. Hindi iyon ang pangunahing ipinapaipon ng Biblia. Alam po ninyo kung bakit. Basahin po natin sa unang Timoteo 6:17. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating kagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Pagka sinabi ng Biblia na huwag, ibig sabihin, bawal yun. Iyon ang bili ng Diyos. Ang katunayan, basahin po natin sa Mateo 6:20. Kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na doon hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at doon hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Isipin ninyo po mga magulang na ibigay niyo po ang lahat ng pangangailangan material ng anak mo, pagkain, damit, etc. Adik naman! Wala rin pong kwenta. Kasi hindi iyon ang pangunahing ipinapaipon ng Biblia. Kung nangangailangan ng material ang anak mo, may mas lalong mabuting dapat maibigay sa anak. Ano po yun? Basa! Sa Mateo 4:4, datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Tandaan po natin mga kababayan, mga magulang, dalawang uri po ng pagkain ang dapat maibigay sa anak. Ang pagkain na kailangan ng tao para mabuhay ay ang material na pagkain. At ang salita ng Diyos na lalong kailangan ng pagkatao para maging mabuting tao o mabuting anak. Ang di nauunawaan ng ibang magulang na ibigay na nila ang lahat ng panahon, salapi at iba pang material para sa anak. Pero napabayaan naman ang napakahalagang bagay na dapat maipakain sa anak. Yun ay ang salita ng Diyos na kinakailangan ng pagkataong loob. Hanggang dyan po ang ating paksa, mga kapatid. Naway